Salup eng istasyon eng pulisya eng Rosario. Karaniwan pa rin ang kapaligiran tulad eng dati. Ilang nga pulis ang nakaupo sa likod ng kanilang nga mesa. Abala sa mga papeles at ulat. Habang ang orasan sa dingding ay marahang tumiktak. Na tila nakpapaalala sa katahimikan ng hapon. Ang katahimikang iyon ay biglang nabasak na ang isang matandang mag-asawa ang nakmamadaling pumasok mula sa harap ng pinto na may bakas ng matinding takot sa kanilang mga muka. Ang asawang lalaki, si Lolo Ben, payat ngunit matatak pa rin ang pangangatawan, ay sinusubukang kontrolin ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, na tila nakahanap ng mahahawakan upang hindi matumba. Sa kanyang tabi, si Lola Elena, ang kanyang asawa, ay hindi na napigilan ang kanyang naluha. Humahagulgol siya habang naglalakad na tila anumang oras ay babagsak. Nang makita ang kanilang kalagayan, isang pulis na nakaduti ang mabilis na tumayo upang salubungin sila at pinaupo. Kasabay nito, si Teniente Ramon de la Cruz, isang pulis na naka-uniform, ay naglalakad sa pasilyo. Siya ang hepe ng investigasyon ang pulisya ang Rosario na kararating lamang mula sa isang pulong sa opisina ng piskal sa lungsod ng Batangas. Ang kanyang mata ay matalas, sanay na basahin ang kilos ng gataw. Nang makita niya ang takot sa mukha ang dalawang matanda, agad niyang nalaman na hindi ito isang ordinaryong kaso ang nawawalang tao. Mabilis na humakbang si Ramon, binuksan ang pintong ng isang maliit na silid investigahan at nagsalita sa isang boses na matatak ngunit may halong pag-alo. Pasok po kayo, Lolo, Lola. Maupo po muna kayo, huminga nga malalim, at dahan-dahang ikuwento kung ano ang nangyari. Ngunit ang salitang iyon ay lalo lamang nakpahagulgol kay Lola Elena. Ginamit niya ang kanyang lumang alampay upang takpan ang kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang kanyang iyak ay umalingaungaw sa buong silit na nagdulot ng mabigat na pakiramdam. Kahit na sinusubukan ni Lolo Ben na magpakatatak, hindi niya may tago ang pagkabagabak sa kanyang puso. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Teniente, tulungan niyo po ang apo ko, si Marco Santos. Ang apo namin, 3 araw nang nawawala. Sigurado kami na si Isabel, ang asawang yumaong anak namin na si Richardo, ang may kagagawan nito." Ang buong silid ay biglang natahimik. Ang pangungusap na iyon ay parang kidlat na tumama sa gitnang ulan. Ang mata ni Ramon ay kumitid. Yumuko siya sandali upang ayusin ang impormasyong natanggap. Hindi mabilang na kaso nga nawawalang teenager ang nahawakan na niya at marami sa mga ito ay simpleng paglalayas lamang dahil sa maliliit na bagay. Ngunit iba ito. Ang boses ni Lolo Ben ay punong sakit at kasabay nito punong katiyakan. Ang reaksyon ni Lola Elena na patuloy lamang sa pag-iyak ay nagdagdag ng bigat sa katotohanan sa likod ng akusasyon. Sumanya si Ramon sa isang batang pulis na itala ang bawat salita. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Lolo Ben. "Lolo, maaari niyo po bang idetalye kung kailan nawala si Marco at bakit kayo sigurado na ang kanyang madrasta ang may gawa nito?" Bumuntong hininga si Lolo Ben at nagsimulang makuwento. Ang kanyang ngaluha ay dumaloy sa kanyang piski. Kasabay ang kanyang mahinang boses na puno ng galit. Ikinuwento niya na si Marco Santos, ang kanyang pinakamamahal na apo, ay 3 araw nang hindi pumapasok sa paaralan. Si Ginang Reyes, ang kanyang class advisor, ang unang tumawag upang ipaalam ang balita. Nang sinubukan ang pamilya na kontakin si Marco, ang kanyang cellphone ay naka-off. At nang tawagan nila si Isabel, ang sagot na natanggap nila ay tila isang saksak sa puso. Sinabi niya na si Marco ay naktampo lamang dahil hindi niya ibinili ang bagong cellphone at umalis ang bahay. Hindi niya alam kung saan nagpunta. "Imposible po, Teniente. Kami ang nakpalaki sa kanya mula pagkabata. Alam namin ang ugali niya. Hindi ganong bata si Marco. Siya ay magalang, masipag mag-aral at laging gumagalang sa mga nakatatanda." Tumaas ang boses ni Lolo Ben. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakuyom sa mesa. Nakinig ng mabuti si Ramon sa bawat salita. Nalalong nakpatibay sa kanyang kutob na ang kasong ito ay hindi lamang simpleng paglalayas ng isang teenager. Mayroong isang bagay na mas madilim na nakatago sa likod ng matamis na ngiti ni Isabel. Ang babaeng ngayon ay may kontrol sa lahat ng yaman ng kanyang yumaong asawa. Sa labas ng silid, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Nalumikha ang ingay sa yero ng bubong.
Ang tunok na iyon ay tila isang nakakatawang background. Sa isang banda, hinuhugasan ang kalikasan ang mundo, ngunit sa kabilang banda, isang malaking kasalanan ang maaring maingat na itinatago sa pamamagitan ng kislap ng pera at kapangyarihan. Tiningnan ni Ramon ang gamuha ang dalawang matanda na nakaupo sa kanyang harapan. Ang gakulubot sa kanilang gamuha ay hindi lamang nagpapahiwatig ang edad, kundi pati na rin ang malalim na sugat sa puso. Huminga siya ng malalim at sinabi sa isang matatak na boses, "Sige po, Lolo Lola, aaksyonan namin agad ang kasong ito. Ipinapangako ko, hahanapin natin si Marcho at ilalabas ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito." Ang salitang iyon ay nakpayak kay Lolo Ben, habang si Lola Elena ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Alam nila na mula sa sandaling iyon, ang pagkawala ni Marcho ay hindi na lamang isang usapin ng pamilya. Ito ay naging isang malaking kaso, nayayanik sa bayan Rosario, o marahil sa buong lalawigan Batangas. Ang malakas na ulan ay bumuhos sa buong Rosario nung gabing iyon. Ang tunok nga patak ng ulan na tumatama sa yero ng bubong na may kasamang amoyng lupa ay umabot sa lupang istasyon ng pulisya. Sa simpleng silit imbestigahan, ang malabong ilaw ng fluorescent ay lumikang mahahabang anino sa dingding. Doon, si Teniente Ramon de la Cruz ay nakaupo kaharap ang matandang mag-asawa, sina Lolo Ben at Lola Elena, nakararating lamang upang iulat ang pagkawala ng kanilang apo. Patuloy pa rin ang pagagos and gluha ni Lola Elena habang si Lolo Ben ay pilit na kinokontrol ang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong ng katiyakan habang sinasabi na ang kanilang apo, si Marcho, ay hindi isang tinadyar na padalos-dalos. Hindi po aalis ang bahay ang batang iyon dahil lang sa cellphone, Tenyente. Siya ay masipak, magalang at sobrang rumerespeto sa mga nakatatanda. Mayroong mas madilim na bagay sa likod ang lahat ang ito. Sabi niya na may namumulang gamata. Nakinig ng mabuti si Ramon. Marami na siyang natanggap na kaso nga nawawalang bata. At karamihan ay nagtatapos sa pagkakita sa bata sa bahay ng kaibigan o sa isang mall. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang dating may boses ang matandang mag-asawa. Mayroong malalim na sakit na tila tumutusok sa kanyang puso. Hindi sila basta-basta nang huhula. Kaya nagtanong siya, sino-sino po ang kasama ni Marcho sa bahay? Mahinang sumagot si Lolo Ben. Sila lang po ang madrasta niyang si Isabel. Simula nang mamatay ang ama niyang si Richardo noong nakaraang taon, ang malaking bahay na iyon ay parang naging kulungan para sa aming apo. Ang pangalan ni Isabel ay ilang beses nang nabanggit. Ginuhitan ni Ramon ang pangalan sa kanyang kuwaderno. Alam niya na ang kwento nga pamilyang Santos ay medyo kilala sa kanilang lugar. Si Richardo Santos ay dating matagumpay na may-ari ng isang manukan. Matapos mamatay ang kanyang unang asawa, nakpakasal siyang muli kay Isabel, isang babaeng kilala sa kanyang kagandahan at ambisyon. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos ang kasal, mabilis na humina ang kalusugan ni Ricardo hanggang sa bigla siyang namatay. Mula nun, si Isabel ang naging legal na tagapamahala ngang lahat na ari-arian ang pamilya, habang si Marcho ay tagapagmana lamang sa papel. Para kay Ramon, hindi na bago ang ganitong pattern. Nakabasa na siya nga kasong katulad nito. Kapag may malaking yaman na sangkot, ang alitan sa pamilya ay maaring mawi sa trahedya. Ngunit bilang isang investigador, alam niyang hindi siya maaring umasa lamang sa kutob. Kailangan ng matibay na ebidensya. Lumingon siya kay Lola Elena na patuloy pa ring humihigpi at marahang sinabi, "Lola, kalma lang po. Gagawin namin ang masusing investigasyon pero kailangan po namin ang lahat nga impormasyon kahit gaano pa kaliit. Dahil minsan, ang maliliit na bagay ang siyang susi." Dahan-dahang tumango si Lola Elena. Naalala niya na sa mga nakalipas na buwan, madalas magreklamo si Marcho tungkol sa pag-ugali ng kanyang madrasta. Hindi siya sinisigawan o sinasaktan, ngunit laging nililimitahan ang kanyang kalayaan. Kontrolado ang kanyang baon, lahat ng gawain ay kailangang iulat at kahit ang plano niyang mag-aral sa ibang bansa ay mahigpit na tinututulan.
Sabi po niya parang hindi na niya sariling bahay. Parang estrangero siya sa sarili niyang tahanan. Teniente, sabi ni Lola Elena sa mahinang boses. Ang impormasyong iyon ay lalong nagpatibay sa hinala ni Ramon na may matinding tensyon sa loob ng pamilya. Binalangkas niya ang kanyang diskarte sa isip. Una, alamin ang mas malalim na impormasyon tungkol sa buhay ni Marco mula sa kanyang paralan at mga kaibigan. Pangalawa, tahimik na bantayan si Isabel dahil kahina-hinala ang kanyang sobrang kalmadong kilos. At pangatlo, suriin ang lahat ng digital footprint ni Marco upang mahanap ang kanyang huling bakas. Matapos pawiin ang dalawang matanda, tinawag ni Ramon ang kanyang pangunahing pangkat ng investigasyon para sa isang pulong. Sa isang malaking whiteboard, mabilis niyang isinulat, Marco Santos, edad 16, nawawala 3 araw, huling lokasyon, tahanan sa Rosario, posibleng sangkot, Isabel Santos madrasta. Sa ibaba, idinagdag niya ang susing salita, timeline, relasyon sa pamilya, motibong pinansyal at kilos ng madrasta. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang pangkat na may matang puno na determinasyon. Hindi tayo humaharap sa isang ordinaryong kaso. Ang biktima ay tagapagmana ng malaking yaman. Ang taong pinakamakikinabang kung siya ay mawawala ay ang kanyang legal na tagapag-alaga. Hindi ko sinasabing si Isabel ang may kasalanan, ngunit lahat ng paunang pahiwatig ay tumuturo sa kanya. Kailangan nating kumilos ng mabilis, ngunit huwag padalos-dalos. Bawat hakbang ay dapat maingat at naayon sa proseso. Isang batang investigador ang nagtaas ng kamay at nagtanong kung maari na ba nilang haluhugin ang bahay ni Isabel ngayong gabi. Umiling ng mariin si Ramon, hindi pa panahon. Kailangan natin ang mas matibay na legal na dahilan. Kung makakamali tayo ng hakbang, bibigyan natin ng pagkakataon ang salarin na sirain ang ebidensya. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pagkolekta impormasyon tungkol kay Marco mula sa mga mapagkakatiwalaang source, mga guro, kaibigan, at ang kanyang digital data. Maaring magsinungaling si Isabel, ngunit ang kaibigan at electronic records ay hindi. Lalo pang lumakas ang ulan na lumilikhang malakas na ugong sa labas ang bintana. Ilang pulis ang nakmadaling mahanda. Suot ang kanilang makapote at pinaandar ang kanilang motorsiklo. Handa nang tumungo sa paaralan ni Marco. Si Ramon naman ay nanatili sandali, nagsusulat ang personal na tala sa kanyang kuwaderno ang trabaho. Ang kasong ito ay malamang na higit pa sa isang missing person case. Mataas ang motibong pinansyal. Sobrang kalmadong kilos ni Isabel, prioridad. Kumuhang testimonya sa paaralan, suriin ang digital evidence, magtalagang surveillance team. Isinara niya ang kuwaderno at tumayo, bumuntong hininga. Sa kanyang puso, alam niyang ang investigasyong ito ay magdadala sa kanya sa harap ng isang babaeng matalino, kalkulado at handang isugal ang lahat para sa kapangyarihan. Ngunit alam din ni Ramon na walang krimen na perpekto. Laging mayroong maliit na butas na maaring maging daan papasok. Sa waiting area, sina Lolo Ben at Lola Elena ay makatabi pa ring nakaupo. Kahit pagod na ang kanilang makatawan, ang kanilang mata ay dilat pa rin. Puno ang panalangin na sana imahanap na ang kanilang pinakamamahal na apo. Sinilip sila ni Ramon mula sa likod ng salaming pinto. Nakita niya ang dalawang marupok na buhay na magkahawak kamay, lumalaban sa unos ang buhay. Ang larawang iyon ay lalo pang nakpatibay sa kanyang determinasyon. Ipinangako niya sa sarili, anuman ang mangyari, ang kasong ito ay hindi kailanman malilibing ang pra o impluensya. Nung gabing iyon, isang special team ang formal na binuo sa istasyon ng Rosario. Ang operasyon ay binigyan ng pangalang Operasyon Marco. At mula sa sandaling iyon, ang maliit na istasyon ng pulisya sa bayang iyon ay naging sentro ng isang malaking investigasyon na sa kalaunan ay magpubunyak ng pinakamadilim na bahagi ng ambisyon ng isang babaeng naknanggalang Isabel. Ang gabi sa Rosario ay lalong lumalim. Tumila na ang ulan at tanging tunok na lamang nga patag na tubig mula. Samga alulot ang natira na nag-iwan ng katahimikan. Sa silid imbestigahan, si Teniente Ramon de la Cruz ay nakaupo pa rin, hawak ang kanyang mga tala. Alam niya na upang malutas ang misteryo ang pagkawala ni Marco, kailangan niyang balikan ang kasaysayan ng pamiyang Santos. Sina Lolo Ben at Lola Elena, kahit pagod na,
ay handang ibunyak ang kanilang mahabang at mapait na kwento. Ang kanilang nga mukha ay puno nga guhit nga edad. Ngunit ang kanilang nga mata ay nagtatago nga lumang sugat na hindi pa nahihilom. Maraming taon na ang nakalipas. Si Richardo Santos, ang kanilang anak, ay kilala bilang isang kinatatakutang may-aring manukan. Ginawa niyang isang modernong farm ang lupang minana ng pamilya na nagbigayng trabaho sa maraming tao. Ang buhay pamilya ni Richardo ay tila masagana at matatak. Ngunit ang kaligayahang iyon ay naputol nang mamatay ang kanyang asawa, ang tunay na ina ni Marcho. Sa panahon ng kalungkutan, nakilala ni Richardo si Isabel. Dumating ang babaeng iyon na may magandang mukha at matamis na pananalita. Sa simula, ang kanyang pagdating ay itinuring na isang alif. Si Marcho, na bata pa nun, ay sinubukang tanggapin ang bagong ina kahit na ang kanyang puso ay puno pa rin ang pangungulila sa yumaong ina. Bumuntong hininga ng malalim si Lolo Ben bago magpatuloy. Ayon sa kanya, mula nang mag-asawang muli, biglang nakbago ang kalusugan ni Richardo. Ang dating malakas na katawan ay pumayat at ang kanyang mukha ay namutla. Kakaiba na madalas makita si Isabel na naghahanda ng maherbal na gamot o inumin para sa kanyang asawa. Halos gabi-gabi, naghahanda siyang isang mainit na inumin na sinasabing pampalakas. Si Ricardo, na lubos na nagtitiwala, ay ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi kailanman nakasakit ng malubha ang anak ko, sabi ni Lolo Ben sa mahinang boses. Pero pagkatapos ang 2 taon na kasama niya si Isabel, bigla siyang nanghina at mabilis na namatay. Itinala ni Ramon ang lahat. Ayaw niyang mag-akusa ng walang basehan, ngunit ang pattern na ito ay nakdulot ang tanong. Isang malusok na lalaki ang biglang nakasakit pagkatapos mag-asawa at namatay, habang ang asawa ay nagpapakita ang labis na pag-aalaga. Ito ba ay nakataon lamang o mayroong sikretong nakatago? Ang pagkamatay ni Richardo noong kalagitnaan 2023 ay nakbago ng lahat. Nakiwan siyang isang formal na huling habilin sa harap ng isang abogado. Lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa kanyang kaisa-isang anak, si Marcho Santos. Ngunit dahil si Marcho ay 15 taong gulang pa lamang, itinakda ang batas na si Isabel ang magiging tagapamahalang lahat nga ari-arian hanggang sa maging legal na edad ang tagapagmana. Mula nun, si Isabel ay nagbago mula sa pagiging asawa ang isang negosyante tungo sa isang ginang na may hawak ang ganap na kapangyarihan. Siya ang namamahala sa pananalapi, nagpapasya sa mga negosyo, at kumokontrol sa mga manggagawa sa farm. Samantala, si Marcho, ang lehitimong tagapagmana, ay namuhay na tila isang nakikitira lamang sa sarili niyang bahay. Ikinuwento ni Lola Elena na madalas palihim na dumadalaw si Marcho sa kanila sa baryo. Nararamdaman niyang hindi siya makagalaw dahil bawat gastos ay kailangang dumaan sa pahintulot ni Isabel. Ang kanyang pangarap ay simple lamang. Mag-aral sa ibang bansa upang sa hinaharap ay maayos niyang mapamahalaan ang manamula sa kanyang ama. Ngunit sa tuwing babanggitin niya ito, mahigpit na tumututol si Isabel. Sabi niya hindi na kailangang mag-aral sa malayo. Narito na ang lahat. Hintay na lang daw pamahalaan, sabi ni Lola Elena na may namumuang luha. Pero nararamdaman ang apo ko na dahilan lang iyon para manatili siya sa ilalim ang kontrol niya. Sandaling natahimik si Ramon. Para sa isang teenager, ang pakiramdam pagkawala ang kalayaan ay maaring napakabigat, lalo na kung alam niyang ang kanyang karapatan bilang tagapagmana ay nasa papel lamang. Habang sa katotohanan, kailangan niyang mahintay hanggang sa siya ay maging 18 ang ganitong sitwasyon ay maaring magdulot ng matinding alitan. Tumingin siya kay Lolo Ben at nagtanong, nasabi po ba ni Marcho kung direkta siyang tinatakot ni Isabel? Umiling ang lolo. Walang direktang pananakot. Matalino si Isabel sa pagpapanatili niya imahe niya isang mabait at mapag-alagang ina. Pero sabi ni Marcho, sa loob niyang bahay, pakiramdam niya ay palagi siyang binabantayan. Parang hindi siya makahinga ng maluwag. Ang impormasyong iyon ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ni Ramon na ang problema sa pamilyang Santos ay hindi maliit na bagay. May mga patong-patong na alitan na nakatago sa likod ng matataas na pader ng bahay na iyon. Sa isip ni Ramon, nagsimulang mabuo ang isang balangkas. 1. Bigla ang pagkamatay ni Ricardo, nag-iwan ng malaking mana. 2. Si Isabel ay naging tagapamahala na may ganap na kapangyarihan.
Tiga, si Marco ang kaisa-isang tagapagmana na papalit sa hinaharap at ngayon, ang tagapagmanang iyon ay misteryosong nawawala. Lahat nga sinulit ay tila tumuturo sa isang direksyon. Ngunit alam ni Ramon bilang isang investigador na hindi siya dapat magmadali sa conclusion. Ang nga hinala ay dapat patunayan nga katotohanan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kwaderno at sinabi sa matandang mag-asawa, "Maraming salamat po sa pagbabahagi. Alam kong hindi ito madali, ngunit lahat ng impormasyong ito ay mahalaga. Imbestigahan namin ito bawat punto." Tumango sina Lolo Ben at Lola Elena. Ang kanilang nga mukha ay nakpakita ang kaunting ginhawa, kahit na ang pag-alala ay malinaw pa ring nakikita. Nang lumabas sila ang silid, tumingin si Ramon sa bintanang malabo dahil sa hamog. Naramdaman niya na ang daan patungo sa katotohanan ay magiging mahaba at liku-liko. Ang misteryo, ang pagkamatay ni Richardo at ang pagkawala ni Marcho ay maaring makaugnay ng mahigpit at ang sagot ay nasa likod ang malamig na kilos ni Isabel noong gabing iyon. Nang ang orasan ay malapit ng mahating gabi, tumayo ng tuwid si Ramon. Alam niyang nagsisimula pa lang ang investigasyon at habang lalo siyang naguhukay, lalo ring lumilinaw ang kanyang kutop na mayroong isang madilim na sikretong nakatago sa malaking bahay ng pamiyang Santos. Kinabukasan ang hapon, ang langit sa Rosario ay madilim pa rin. Ang ulan na bumuhos mula tanghali ay nakiwan mga sanaw sa mga kalsada sa baryo. Isang sasakyan ng pulis ang marahang naglakbay, tinatahak ang mahalumikmik na hangin. Sa harapang upuan, si Teniente Ramon de la Cruz ay sinusuri ang ilang papel na may maikling impormasyon tungkol kay Marco Santos. Minarkahan niya ang mahahalagang tala. Nawawala 3 araw, edad 16, kaysa isang tagapagmana. Ilang miyembro ng investigasyon ang nakaupo sa likod na may seryosong nga mukha. Nagpigay ang maikling tagubilin si Ramon bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Kukuha lang tayong empaw ng impormasyon. Wala pa tayong search warrant. Obserbahan ang kilos, itala ang bawat detalye. Huwag mo nang maniwala sa anumang bagay. Tumango ang lahat bilang paksang ayon. Dinala sila ang kanilang paglalakbay sa isang residential area, dumaan sa mga basang palayan at simpleng mga bahay. Sa dulo ang isang maliit na burol, isang gusali ang nakatayo ng marangya, ang malaking bahay ng pamilyang Santos. Puting pader, matataas na bintana, malawak na damuhan na may hardin na mayos na inaalagaan. Mula sa likod maririnig ang mahinang tunok nga manok. Kakaparada pa lang ang sasakyan ng isang babae ang lumitaw sa beranda sa harap ng bahay, si Isabel. Nakasuot siya ang isang madilim na asul na damit, may manipis na makeup at maayos na suklay na buhok. Ang kanyang ngiti ay mukhang palakaibigan, masyadong palakaibigan para sa isang taong nawawalan ng anak. "Magandang hapon po, nga pulis," bati ni Isabel ng malumanay. "Tuloy po kayo sa loop. Alam kong nag-aalala na ang ngabiyenan ko, pero maniwala kayo, ilang araw lang at babalik din si Marcho. Nagtatampo lang iyon." Tumugon si Ramon ang isang maikling tango. Naramdaman niya ang isang bagay na nakatago sa likod ang pagiging palakaibigan na iyon. Isang ngiti na tila isang pag-arte kaysa sa tunay na damdamin. Ang salaeng bahay ay marangya, puno mga leather na sofa, malalaking painting at magagandang dekorasyon. Ngunit ang pakiramdam ay malamig tulad ang isang showroom, hindi isang lugar kung saan nagtitipon ang isang pamilya. Pinili ni Ramon na umupo sa tapat ni Isabel. Kinang Isabel, sabi niya ng mahinahon, "Nakatanggap kaming ulat na 3 araw nang hindi pumapasok si Marcho sa paaralan. Maari niyo po bang ikuwento kung ano ang alam ninyo?" Bumuntong hininga si Isabel, nakunwaring malungkot. "Nagkaroon kami ang maliit na hindi pagkakaunawaan. May gusto siyang isang bagay na sa tingin ko ay hindi kailangan. Tapos nagalit siya at umalis ang bahay, dala ang isang bag. Akala ko ay sa bahay lang ang kaibigan niya matutulog. Alam niyo na mga teenager." Tinitigan siya ni Ramon sa mata at nagtanong, "Ano po ang nga dinala niya nang umalis siya ang bahay?" Sumanya si Isabel sa isang kasambahay na mabilis na lumapit, dala ang isang itim na backpack. "Ito po ang inihanda niya. May mga damit at personal na gamit. Iyan ang dahilan kung bakit sigurado akong sinadya niyang umalis." Binuksan ni Ramon ang bag. Totongang may 2 o 3 set na katuping damit at may gamit sa paliligo. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isip. Wala ron ang laptop ni Marcho.
Pati na rin ang kanyang koleksyon nga paboritong comics. Ang bagay na pinakamalapit sa isang teenager ay naiwan. Sinubukan niyo po bang kontakin ang kaibigan niya? Tanong ulit ni Ramon. Ngumiti si Isabel na tila nahiya. Hindi ko po masyadong kilala ang kaibigan niya. Hindi kasi masyadong nakukuwento si Marcho. Nagsulat si Ramon sa kanyang talaan. Para sa kanya, mahirap isipin na ang isang ina kahit na madrasta ay walang alam tungkol sa mga kaibigan ang anak na kasama niya sa isang bahay. Ang ganap na kawalan niya kaalaman ay lalo pang nagpapakita nga isang malaking distansya. Habang nagpapatuloy ang usapan, dalawang pulis ang humingi ang niya pahintulot na tingnan ang kwarto ni Marcho. Ang kwarto ay maayos. Ang kama ay nakaayos, ang mesa ay puno ng libro. Ang laptop ay nakalagay pa rin sa mesa kasama ang charger na nakasaksak. Sa isang estante, may mga Japanese manga na nakahanay at sa isang maliit na mesa may picture frame ni Marcho kasama ang kanyang yumaong ina. Isang pulis ang bumulong kay Ramon. Kung lumayas pong bahay, karaniwan ay dadalhin ang bata ang kanyang laptop o mga paboritong gamit. Kompleto pa po lahat dito. Tumango ng bahagya si Ramon. Ang maliliit na pirasong ito ay lalo pang nagpapatibay sa kanyang duda na hindi tukma ang kuwento ni Isabel sa katotohanan. Pagkatapos ang halos isang oras, tinapos ni Ramon ang panayam. Tumayo siya, tinitigan si Isabel na may blankong ekspresyon. Salamat po, Ginang Isabel. Magpapatuloy po kami sa investigasyon. Sa ngayon, manatili po muna kayo sa bahay kung sakaling kailangan namin kayong kontakin. Ngumiti ng matamis si Isabel na tila nakahinga ng maluwak. Siyempre po, Teniente, hindi po ako aalis. Sana ang nga ay bumalik na si Marco. Ngunit habang si Ramon at ang kanyang pangkat ay papalabas, naramdaman niya ang mata ni Isabel na nakatingin mula sa likuran. Mayroong isang bagay sa tingin na iyon, hindi pag-alalang isang ina, kundi isang tuso na kumpiyansa na handa na niya ang sagot sa bawat tanong. Sa harap ng bahay, sandaling huminto si Ramon. Naghihintay ang utos ang kanyang pangkat. Ibinaba niya ang kanyang boses. Simula ngayong gabi, maglagay ang 2 tao para magmatyak sa paligid ang bahay na ito ng tahimik 24 oras. Walang dapat nagalaw na hindi natin malalaman. Nag-aalangang naktanong ang isang pulis. Teniente, mukhang kalmado po yung ginang. Posible po kayang naniniwala talaga siyang pansamantala lang umalis si Marcho? Tumingin si Ramon sa malaking bahay sa burol. Mula sa malayo, ang puting gusali ay mukhang maganda ngunit malamig. Walang magulang ang magiging ganyan kakalmado kapag nawawala ang anak niya ang 3 araw. Sabi niya sa isang patak na boses. Ang ganyang klaseng kalamigan ay hindi senyalas ang pagtanggap, kundi senyalas na mayroong isang bagay na itinatago. Ang sasakyan ng pulis ay umalis mula sa kalsadang lupa. Mula sa rearview mirror, nakikita pa rin ni Ramon si Isabel na nakatayo sa beranda, kumakaway na may bahagyang ngiti. Isang ngiti na nakadikit sa kanyang mukha, na tila tiwalang lahat ng kanyang plano ay naayon sa kanyang nais. Bumuntong hininga ng malalim si Ramon. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laro at ang kalaban na kanyang hinaharap ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang babaeng nagtatago ang isang malaking sikreto sa likod ng kanyang palakaibigang kilos. Dumating muli ang gabi sa Rosario. Mula sa malayo, ang malaking bahay ng pamilyang Santos ay nakatayo sa tuktok ng burol, naknininging sa mga ilaw mula sa hardin. Para sa mga ordinaryong residente, ang gusaling iyon ay laging mukhang marangya, ngunit para sa mga pulis na nagmamanman, ang lugar na iyon ay nagtatagong isang madilim na misteryo. 2 pulis ang nakatago sa isang lumang motorsiklo, hindi kalayuan sa bahay. Nagpanggap silang malokal na residente na parang nakatambay lang sa gilid ng kalsada. Ngunit sa katotohanan, mula pa nung hapon, itinala na nila ang bawat galaw ni Isabel ayon sa utos ni Teniente Ramon de la Cruz. Ang pagmamanman ay nagpatuloy ng walang tigil araw at gabi. Sa unang araw, namuhay si Isabel ng normal. Pumunta siya sa palengke, tumanggap ng bisita na isang supplier ng pagkain ng manok, nagdilig ng halaman sa hapon. Pagsapit ng gabi, ang ilaw sa bahay ay namatay ang 10:00. Walang senyales ang pagkatakot, walang pagtatangkang hanapin ang anak. Lahat ay tila napaka-normal. Binasa ni Ramon ang ulat na may kunot na no. Kung talagang umalis ang anak, dapat mag-alala ang ina, tatawag sa kung sino-sino.
Hindi siya upo na ganito kakalmado. Ito ang delikado, bulong niya sa sarili. Kinabukasan nakpasya siyang personal na pumunta sa lugar. Suot ang isang lumang jacket at sombrero. Naglakad si Ramon sa maliliit na daanan sa paligid ng bahay. Mula sa likod ng puno ng saging, nakita niya si Isabel na nakatayo sa lugar ng manukan, nagutos sa mga manggagawa. Ang kanyang kilos ay matatak, ang kanyang mukha ay blanco. Mukha siyang isang negosyante na abala sa pamamahalang negosyo kaysa isang inang nawawalan ng anak. Nakaramdam si Ramon ng isang kakaibang kutop. Ang taong nagtatago ng malaking sikreto ay maaring makmukhang sobrang kalmado, naisip niya. Noong hapong iyon, sinuri niya ang likurang bahagi ng farm. Ang kulungan ng manok ay nakahanay. Ang amoy ng dumi ng manok ay masangsang. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanya ay isang gusali sa dulong lupa. Isang maliit na bodega, samantadong pader at bakal na pinto, hindi tulad ng karaniwang kulungan ng manok. Ang gusaling iyon ay mukhang mas matibay. Mula sa maliliit na ventilasyon, may masangsang na amoy na parang kemikal. Lumapit si Ramon upang kausapin ang isang matandang manggagawa na nag-igip ng tubig. Mang, para saan po yung bodega na iyan? Tanong niya sa isang kaswal na tono. Mabilis na lumingon ang manggagawa at sumagot sa mahinang boses. Lalagyan pong makinang panggiling pakain hayop, karaniwang ginagamit sa umaga, tapos nakalok na sa gabi. Pero nitong nga nakaraang araw may kakaibang amoy na lumalabas madalas. Ang maikling sagot na iyon ay lalo pang nagduda kay Ramon. Nagpasalamat siya at umalis. Ayaw magdulot na higit pang hinala. Ngunit sa kanyang isip, minarkahan na niya ang bodegang iyon bilang ang pinakakahina-hinalang lugar. Noong gabing iyon sa pansamantalang headquarters, gumuhit si Ramon ang isang maliit na mapa sa whiteboard. Isinulat niya sa malalaking letra, bodega sa likod. Dito malamang nakatago ang sikreto ni Isabel, sabi niya nang may katiyakan. Wala pa tayong legal na dahilan para pumasok, kaya kailangan nating maging mahinahon. Pero simula ngayong gabi, ituan ang pagmamanman sa bodegang iyan. Sa madaling araw ang ikatlong araw, napatunayan ang hinala ni Ramon. Halos alas 11 ang gabi tumunog ang kanyang radyo. Tenyente, bukas po ang pinto ang bodega. Ang boses ang isang pulis ay tila tensyonado. Agad na sumagot si Ramon, obserbahan mula sa malayo, itala ang oras, huwag mo nang lumapit. Mula sa kanilang puwesto, nakita nila ang anino ni Isabel na pumasok sa bodega ng mag-isa. Nakasuot siya ang isang madilim na kapote kahit hindi umulan nung gabing iyon, ang bakal na pinto ay sinara ng mahigpit. Ilang sandali, narinig ang tunog ng isang makina, kasunod ng isang maliwanag na ilaw na sumilip mula sa ventilasyon. Kalahating oras ang lumipas, namatay ang ilaw. Ang pinto ay muling nakalok. Bumalik si Isabel sa bahay na may kalmadong kilos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na tila ang nangyari ay isang pang-araw-araw na gawain. Ang detalyadong ulat ay dumating sa mesa ni Ramon malapit ng mag-umaga. Binasa niya ang bawat tala na may kumakabog na dibdib. Ang bodega, anong ginagawa niya roon sa ganong oras ang gabi? Sumandal si Ramon sa upuan. Nakatingin sa kisame, lahat ang senyales ay nagsimulang tumuro sa isang direksyon. Si Marcho ay hindi kailanman umalis ang bahay ng kusa, at ang bodega sa likod ng farm ay hindi lamang isang imbakan ng makina. Dun, naniniwala siyang nakatago ang sikretong pilit na itinatago ni Isabel. Sa umaga sa Rosario, sariwa ang hangin matapos ang ulan kagabi. Ang bakuran ng high school kung saan nag-aral si Marcho Santos ay puno ng tawanan ng nga estudyante. Ngunit sa isang classroom, may isang bakanteng upuan na walang nakaupo sa loob ng 3 araw. Si Teniente Ramon de la Cruz ay dumating kasama ang 2 pulis. Pinili nilang magsuot nga sibilyan upang hindi maging tensyonado ang kapaligiran. Sinalubong sila ang principal ang paralan na may nag-aalalang mukha at dinala sila sa faculty room. Mabait na bata si Marcho, sabi niya sa mahinang boses. Mataas ang grades, magalang hindi kailanman gumawa ang gulo. Hindi kami makapaniwala na lalaya siyang bahay. Tumango si Ramon at humiling na makausap ang class advisor. Hindi nagtagal, isang babaeng guro na nasa edad 40 ang lumapit. Ginang Reyes ang pangalan niya, ang taong pinakamalapit kay Marcho. Ma'am, simula ni Ramon. Nitong nga huling araw,
may pagbabago po ba sa kilos ni Marco? Sandaling nag-isip si Ginang Reyes. Mula nang mamatay ang tatay niya, naging mas tahimik siya. Pero nitong huling 2 buwan, naging masigla siya. Madalas niyang pag-usapan ang tungkol sa pag-aral sa ibang bansa. Sa tingin ko, imposible na bigla na lang siyang alis. Ang sagot na iyon ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ni Ramon. Humiling siya ng impormasyon mula sa mga malalapit na kaibigan ni Marco. Ilang estudyante ang tinawag sa guidance office upang mas pribado silang makausap. Ang unang pumasok ay si Paulo, ang katabi at pinakamatalik na kaibigan ni Marco. Maputla ang kanyang mukha, ngunit sinubukan niyang magpakatatak. Tanyante, hindi po ako naniniwala na lumayas si Marco. Sabi niya ng may diin. Madalas siyang mainis kay Ginang Isabel, pero may malaki siyang pangarap. Sabi niya, maghihintay siya hanggang maging 18 bago siya magdesisyon para sa sarili niya. Tinanong ni Ramon kung nag-usap sila nung araw bago mawala si Marco. Opo, noong gabing iyon, sagot ni Paulo. Sinabi niya na kalalabas lang nila ng pag-away ni Ginang Isabel tungkol sa plano niyang mag-aral sa ibang bansa. Mukha siyang dismayado. Pero nagbibiro pa rin siya sa akin. Imposible na kinabukasan ay bigla na lang siyang mawawala ng walang bakas. Itinala ni Ramon ang lahat at nagtanong, kung aalis siya, ano ang nga bagay na tiyak na dadalhin niya? Yung nga paborito niya po, mabilis na sagot ni Paulo. Tiyak na dadalhin niya ang laptop niya o ang nga comics niya, pero narinig ko na nasa kwarto pa niya lahat iyon. Iyon ang nagpapasigurado sa akin na hindi siya umalis ng kusa. Ang simpleng testimonya na ito ay mas matalas kaysa sa libu-libong ebidensya. Pagkatapos ni Paulo, tinawag din ang iba pang kaibigan. Karamihan ay nagbigay ng parehong sagot. Si Marco ay mabuting bata, mahal ang kanyang lolo at lola, at may malinaw na layunin sa buhay. Walang naniniwala na iwan niya ang lahat. Ngunit nang si Ana, isang kaibigang babae, ang sumunod, biglang nagbago ang kapaligiran. Mukhang nag-alangan si Ana, nakayuko ng matagal bago kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tanyente, nung gabi bago mawala si Marco, nag-text po siya sa akin. Lumapit si Ramon. Anong sabi sa text? Binuksan ni Ana ang screen cellphone para ipakita. Isang maikling mensahe, maging matatak ka sana. Kung may mangyari sa akin bukas, pakisabi kay lolo at lola na mahal ko sila. Natahimik ang buong silid. Inulit ni Ramon ang pagbasa sa pangungusap. Simpleng nga salita ngunit parang isang paalam. Anong oras pumasok ang text? Mabilis niyang tanong. Nga 8:00 po ang gabi, sagot ni Ana sa mahinang boses. Pumikit sandali si Ramon. Alam niya na pagkatapos nga 8:00 noong gabing iyon, huling na-detect ang signal ng cellphone ni Marco sa loob ang kanilang bahay. Pagkatapos noon, nawala na ito ng tuluyan. Nang matapos ang pagtatanong, lumabas si Ramon sa guidance office. Tumayo siya sa harap ang classroom sandali, nakatingin sa bakanteng upuan sa tabi ni Paulo. Ang katahimikan sa gitna ng iingay ng ibang nga bata ay lalong napabigat sa kanyang puso. Habang pabalik, tumingin si Ramon sa labas ng bintana ng sasakyan. Malawak ang luntiang palayan. Maibon na lumilipat sa itaas. Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang tumatakbo. Si Marco ay hindi kailanman nakplanong umalis ng bahay. Ang kanyang huling mensahe ay patunay na naramdaman niya ang isang tunay na banta sa loob ng sarili niyang tahanan. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Sa kanyang puso, nangako siya, Marco, hahanapin namin ang katotohanan. Walang sikretong mananatiling nakabaon magpakailanman. Noong hapong iyon, sa pansamantalang headquarters ng Pulisyang Rosario, puno nga tunog nga keyboard at telepono. Isang cyber team na espesyal na tinawag ay nakahanay sa harap nga laptop. Sa whiteboard, isinulat ni Teniente Ramon de la Cruz ang dalawang malalaking salita, digital footprint. Ang kabataan ay nabubuhay sa kanilang cellphone at social media. Kung lumaya siya, dapat may bakas. Kung wala, ibig sabihin ay biglang pinutol ang bakas na iyon, sabi ni Ramon ng may seryosong tono. Isang miyembro ng cyber team ang nagpakita ang paunang resulta ng kanilang pagsisiyasat. Teniente, ayon sa datos mula sa network provider, ang huling tawag ni Marco ay 7:05 nung gabi nung Nobyembre 11. Isang maikling tawag kay Paulo. Pagkatapos nun wala nang anumang aktibidad. Tinanong ni Ramon ang huling lokasyon ng signal.
Ipinakita ng ahente ang isang mapa. Alas 10 ng gabi, na-detect pa ang signal mula sa cell tower 500 metro ang layo mula sa bahay ng Santos. Pagkatapos nun, pinatay na ang telepono o tinanggal ang SIM card. Biglang natahimik ang buong silid. Ang katotohanan iyon ay nangangahulugan na si Marcho ay nawala sa loob ng kanilang bakuran. Paano naman ang social media account? Tanong ni Ramon. Lahat ng account ay tumigil sa paggalaw mula nung gabing iyon. Walang pak-login, walang bagong mensahe. Sagot ng ahente. Dahan-dahang naglakad si Ramon, nakatingin sa screen. Hindi ito ang kilos ng isang batang piniling umalis ng bahay. Ito ay senyalas na ang kanyang bakas ay sinadyang putulin. Ngunit may isang nakakagulat na natuklasan ng idagdag ng ahente tenyente. Nakahanap kaming isang maikling tala sa isang note-taking app na otomatikong nasaf bago mamatay ang telepono. Ang pangungusap sa screen ay nagpatigil sa lahat. Pakiramdam ko ay nakulong ako. Kung may mangyari sa akin pakiusap, hanapin ninyo ang sagot sa bahay na ito. Matagal na yumuko si Ramon. Ang salitang iyon ay tila ang huling tinik ni Marcho na nag-iwan pahiwatig upang hindi siya mawala ng walang bakas. Anong oras ginawa ang talang ito? Tanong niya sa mahinang boses. Alas 9 ng gabing iyon, sagot ng ahente. Huminga ng malalim si Ramon. Ibig sabihin, pagkatapos ng alas 8, buhay pa si Marcho. 2 oras makalipas, lahat ng bakas ay nawala. Ilang oras pa. Nagdalang ang karagdagang ebidensya ang isa pang team. Ipinakita ang isang pulis ang galarawan mula sa CCTV ng isang tindahan sa kantong ng kalsada patungo sa bahay ni Isabel. Malinaw na nakita ang figura ni Marcho na naglalakad pawi bandang alas 9 ng gabi. Pagkatapos nun, walang larawan na lumabas siya ulit. Pinaksalikop ni Ramon ang kanyang kamay. Ang pirasong ito ay tugma sa datangang telepono. Huling nakita si Marcho na papasok ng bahay. Pagkatapos nun, doon siya nawala. Isang pulis ang maingat na sumingit, lahat pong ito ay lalong tumuturo kay Ginang Isabel Tenyente. Tinitigan siya ni Ramon ng matalas. Ngunit kailangan pa rin natin ang pisikal na ebidensya. Kung wala iyon, lahat ng ito ay hindi sapat sa korte. Gayunpaman, ang huling tala ni Marcho ay sapat na para makumbinsi si Ramon na ang susi sa kasong ito ay nasa malaking bahay sa Rosario. Habang lumalalim ang gabi, paisa-isang umuwi ang miyembro ng team. Ngunit si Ramon ay nanatiling nakaupo sa harap ng screen, nakatingin sa simpleng pangungusap na tila isang sigaw. Hanapin ninyo ang sagot sa bahay na ito. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Sa kanyang puso, nangako siya, Marcho, natanggap namin ang mensahe mo. Babalik kami sa bahay na iyon at sa pagkakataong ito, hindi kami babalik na walang dala. Ilang araw pagkatapos ang pagkawala ni Marcho ang lumipas ng mabagal. Para sa pangkat ng investigasyon, inutos ni Teniente Ramon na mas paigtingin ang pagmamanman kay Isabel. 2 pulis ang nagbabantay sa paligid ng malaking bahay. Mula sa labas, ang buhay ni Isabel ay mukhang normal. Sa umaga, namimili sa palengke. Sa hapon, nagbabasa ang magasin sa beranda. Sa gabi, pumupunta sa beauty salon. Ngunit para kay Ramon, ang kalmadong kilos na iyon ang kahina-hinala. Halos 1 linggo nang nawawala ang anak, pero ang ina ay kumikilos na parang walang nangyari. Hindi ito normal. Sobrang lamig, sabi niya sa headquarters. Sa ika-5 araw, isang kakaibang ulat ang pumasok. Ang pulis na nagmamanman ay nakulat sa radyo. Tenyente, lumabas po ang target gamit ang pribadong sasakyan. Hindi papuntang palengke. Sinusundan po namin. Ang kotse ni Isabel ay huminto sa isang modernong cafe sa sentrong bayan. Nakipagkita siya sa isang lalaking nakasuot. Kumuha ang litrato ang pulis mula sa malayo. Natanggap ni Ramon ang larawan sa kanyang cellphone. Nang i-zoom niya ang mukhang lalaki, agad niya itong nakilala. Si Abogado Diaz, isang kilalang abogado na madalas humawak nga kaso nga mana. Ang pag-usap ay tumagal na 2 oras. Mukhang seryoso si Isabel habang nagsasalita, minsan ay nagsusulat, habang si Diaz ay mahabang nakpapaliwanag. Nang mahiwalay sila, isinuksok ni Isabel ang isang folder sa kanyang bag. Noong gabing iyon, isang kumpletong ulat ang binuo sa headquarters. Tumayo si Ramon sa harap ng whiteboard, idinikit ang larawan ni Isabel at Diaz at gumuhit ng isang pulang linya na nakugnay sa kanila. Nawawala ang stepson. Pero ang kinikita niya ay isang abogado na eksperto sa mana. Ano ang inihahanda niya?
sabi ni Ramon sa mabigat na boses. Idinagdag ng cyber team kung si Marcho ay idedeklarang legally missing, magbubukas ang daan para sa mana. Ang pagtatakpo na ito ay tiyak na may kinalaman doon. Tumango si Ramon, pero kailangan pa rin natin ng pisikal na ebidensya. Lahat nga ito ay matibay na hinala pa lamang. Ilang araw pa, may isa pang ulat na pumasok. Teniente, alas 11 ng gabi pumunta ang target sa hardin sa likod. May dalang balde at bote ang panlinis. Binuhusan niya ang sahig sa paligid ng maliit na bodega sa kanto. Tapos pumasok sandali gamit ang susi. Mabilis na naksulat si Ramon sa pisara. Bodega sa likod. Doon natin kailangang mag-focus. Maaring naroon ang susi, sabi niya ng may diin. Nagsimula na ring maksismisan ang mga kapitbahay. Si Aling Nena, isang kapitbahay, ay nagsabi sa isang pulis na nakpanggap sa tindahan, kakaiba. No. Nawawala ang stepson pero si Isabel, hindi man lang nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Sabi lang, nakbakasyon daw sa malayo. Kinikilabutan ako. Ang maliliit na kwento mula sa amga residente ay lalo pang nakpalinaw sa larawang binubuo ni Ramon. Si Isabel ay may itinatago. Sa ikapitong gabi mula nang mawala si Marcho, muling nagtipon ang team. Sa pisara, ang larawan ni Isabel ay nakakonekta sa pangalan ni Abogado Diaz at isang malaking tandang pananong sa ibabaong salitang bodega sa likod. Malinaw na ang nga katotohanan, sabi ni Ramon. Huling nakita si Marcho na papasok ng bahay ng alas 9. Isang oras makalipas, nawala ang signal ng cellphone niya. Nasa loop pa rin ng bakuran. Pagkatapos nun, walang bakas. Samantala, abala si Isabel sa pakikipakita sa abogado at palihim na pumapasok sa bodega sa gabi. Lahat ito ay makakaunay. Tiningnan ni Ramon ang kanyang makasamahan, pero para makahakbang tayo sa susunod na yugto, kailangan natin ng butas. Isang saksi man o isang bagong ebidensya. Hanggang sa dumating iyon, huwag maging pabaya. Sa labas, umambon na nagpabasa sa mga kalsada sa baryo. Mula sa bintana ng headquarters, tiningnan ni Ramon ang kadiliman patungo sa malaking bahay ng pamilyang Santos. Alam niyang hindi pabor sa kanila ang oras. Si Isabel ay hindi isang ordinaryong babae. Kung nagtatago siya nga isang madilim na sikreto, bawat araw na lumilipas ay lalong nagpapahirap sa paghahanap ng nga bakas. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Sa kanyang isip, bumulong siya. Maghihintay kami. At kapag dumating ang oras, walang susi o pinto ang makapagtatago ang katotohanan. Sa ikawalong araw mula nang mawala si Marcho, iba ang kapaligiran sa headquarters ng pulisyang Rosario. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may suot na maruming damit ang hindi mapakali sa waiting room. Hawak niya ang kanyang lumang sombrero, ang kanyang tingin ay nakayuko, na tila nakalangang magsalita. Si Ramon, nakalalabas lang mula sa isang pulong, ay agad siyang napansin. Sino siya? Tanong niya sa isang pulis. Si Mang Tomas po, Teniente. Dating trabahador sa bahay ng mga Santos. Sabi niya, kalalabas lang daw niya sa trabaho ilang araw na ang nakalipas. Gusto raw po kayong makausap ng personal. Tumango si Ramon. Papasukin mo. Upo po kayo, Mang Tomas. Huwag po kayong kabahan. Ano po ang nagdala sa inyo rito? Huminga ng malalim si Mang Tomas at ang kanyang paus na boses ay narinig. Hindi ko na po kayang manahimik, Teniente. Noong gabing nawala si Marcho, may nakita po ako. Noong una, natatakot akong magsalita, pero hindi na po ako mapakali. Natatakot ako na baka malibing na lang ang sikretong iyon. Lumapit si Ramon. Sabihin niyo lang po, huwag kayong matakot. Poprotektahan namin kayo. Yumuko si Mang Tomas at nagsimulang makwento. Noong gabing iyon, bumalik po ako sa hardin sa likod bandang alas 11 ng gabi para kunin ang karit na naiwan ko. Nang dumaan ako malapit sa bodega, nagtaka ako na bukas pa ang ilaw. Karaniwan, nakalok na iyon mula pahapon. Dahan-dahang tumango si Ramon. At ano po ang nakita ninyo? Nakasuot siya ang plastik na kapote, may guwantes sa kamay.
At ang mas nakakagulat, narinig ko po ang ugong eng makinang panggiling eng pagkain eng hayop sa gabi. Nagbubuhos siya ang tubig at kinukuskos ang isang bagay sa loob. Seryoso po ang mukha niya. Kinilabutan po ako. Tinitigan siya ni Ramon ng mariin. Sigurado po kayo na si Ginang Isabel y John? Sigurado po. Ilang taon na po akong nagtatrabaho dun. Hindi po ako magkakamali. Nasa loob po si Janan bodega nung gabing John. Natakot po ako kaya tumakbo na ako palayo. Biglang tumahimik ang silit. Naramdaman ni Ramon ang isang bagong piraso na akmang-akma sa malaking puzzle na binuo niya sa loob ng isang linggo. At bakit po ngayon lang kayo nakulat? Maingat na tanong ni Ramon. Bumuntong hininga si Mang Tomas. Natakot po ako, Tenyente. Istrikto si Ginang Isabel. Kung may masabi akong hindi niya gusto, baka mawalan ako ng trabaho. Pero ilang araw lang ang nakalipas, tinawag niya ako. Sabi niya, matanda na raw ako, mabagal magtrabaho. At agad akong sinisante. 1 buwan lang ang separation pay. Parang gusto niya akong tanggalin para hindi ako magsalita. Tumayo si Ramon. Naglakad sandali at tumingin sa malaking whiteboard sa dingding. Naroon ang larawan ni Isabel, ang pangalan ni Abogado Diaz at ang salitang bodega sa likod. Ngayon, nagdakdak siyang isang bagong tala. Saksi Mang Tomas, lumingon siya sa kanyang team. Ito na ang hinihintay natin. Isang direktang testimonya na sumusuporta sa lahat ng ating hinala. Nung gabing nawala si Marco, si Isabel ay nasa bodega, binuksan ang isang malaking makina, naglinis ng isang bagay. At kinabukasan, agad niyang sinisante ang kaisa-isang taong nakakita sa kanya, idinakdak ang cyber team. Sa testimonya na ito, may sapat na tayong dahilan para humingi ang search warrant. Tumango si Ramon ng may katiyakan. Tama, hindi na tayo maaring mahintay pa. Kailangan nating patunayan kung ano ang nakatago sa loob ng bodegang iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Tomas. Salamat po sa tapang ninyo, Mang. Huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala sa seguridad ninyo. Ang boses ninyo ay mahalaga para sa katotohanan. Opo, yumuko si Mang Tomas. Namumula ang nga mata. Mabait na bata si Marcho, Tenyente. Binabati niya ako tuwing umaga. Hindi ko po matitiis na basta na lang mawawala ang bakas niya. Tinapik siya ni Ramon sa balikat. Maniwala po kayo, malapit nang lumabas ang katotohanan. Nung hapong iyon, binuo ni Ramon ang isang kumpletong file ng kaso. Pinakduktong-duktong niya ang lahat ng piraso, ang digital data, ang testimonya ng kaibigan sa paaralan, ang malamig na kilos ni Isabel, ang pakikipakita sa abogado, ang kahina-hinalang aktibidad sa bodega, at ngayon, ang testimonya ng dating trabahador. Nang matapos ang dokumento, tumingin siya sa orasan sa dingding, nagsimula nang mamula ang langit sa labas, umambon. Isinara ni Ramon ang makapal na folder ng may buong kumpiyansa. Bukas, hihingi tayo ang opisyal na search warrant. Kapag nabuksan na ang pintong bodegang iyon, lahat ng sikreto ay mabubunyag. Tumango ang kanyang team. Alam nilang isang malaking hakbang ang paparating. Noong gabing iyon, muling tinitigan ni Ramon ang maikling tala ni Marcho sa screen ng laptop. Hindi na niya binasa ng malakas ang salita, dinama na lamang ang kahulugan nito sa kanyang puso. Mahintay ka lang, Marcho, bulong niya, malapit na kami. Malapit nang masagot ang sikreto mo. Nung umagang iyon, ang hangin sa Rosario ay may amoy pa rin ang basang lupa mula sa ulan kagabi. Sa opisina ng pulisya ng Rosario, si Ramon de la Cruz ay nakaupo na may matatak na ekspresyon. Sa harap niya ay isang makapal na folder na naglalaman ang pinahirapan ng kanyang team sa loob ng 1 linggo. Mga testimonya, digital data, ang timeline ng pagkawala ni Marcho, at lalo na ang testimonya ni Mang Tomas na siyang huling piraso ng mahabang misteryo. Dahan-dahang isinara ni Ramon ang folder at tiningnan ang kanyang natauhan na may mabigat na boses. Ngayon tayo kikilos. Walang dahilan para maghintay pa, sapat na ang ebidensya. Hihingi tayo ang search warrant. Malapit nang magtanghali, pumasok siya sa opisina ng piskal sa lungsod ng Batangas. Ang silit ay malamig at tahimik, tanging ang tunok ng orasan sa dingding ang maririnig. Inabot ni Ramon ang makapal na folder sa isang senyor na piskal, ipinaliwanag bawat punto kung bakit kailangang agarang suriin ang bahay ng pamilyang Santos. Yumuko ang piskal upang basahin. Paminsan-minsan ay kumukunot ang no.
Natagalan siya sa bahagiing testimonya ni Mang Tomas tungkol sa bodega. Pagkatapos ay isinara niya ang nga dokumento at tumingin kay Ramon. Pagkatapos ang ilang sandaling katahimikan, tumango siya. Malinaw ang dahilan. Matibay ang ebidensya. Sa ngalan ng batas aprobado, isang pirma ang iginuhit, isang matingkat na pulang selyo ang itinatak sa papel. Tinanggap ni Ramon ang dokumento na may kumakabok na dibdib. Alam niyang hindi ito isang simpleng legal na papel. Ito ang susi na magbubukas ang pinto patungo sa katotohanan. Noong hapong iyon, ang harap na istasyon, na pulisya ay puno, na tuno nga makina nga sasakyan na gobyerno. Ang pangkat nga, investigasyon ay nahanda. Suot ang kanilang nga body armor, habang ang forensics team ay inihanda ang nga bag na naglalaman nga espesyal na kagamitan. Tumayo si Ramon sa kanilang harapan. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw. Papasukin natin ang bahay ni Ginang Isabel ngayong gabi. Tandaan, ang ating tungkulin ay hindi lamang mahanap ang ebidensya, kundi mahanap din ang sagot sa pagkawala ang isang bata, magtrabaho ng maingat, ang maliliit na detalye ay maaring maging susi. Sabay-sabay na sumagot ang nga pulis. Yes sir, umalis ang konvoy nga sasakyan pagsapit ang dilim. Ang dating tahimik na kalsada sa baryo ay biglang umingay. Ang residente ay sumilip mula sa kanilang mga bintana. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang malaking bahay ng pamilyang Santos ay mukhang marangyang ngunit malamig. Nang huminto ang konvoy sa harap ng bahay, si Isabel ay nakatayo sa beranda, suot pa rin ang simpleng pambahay. Nagulat ang kanyang muka nang makita ang 10 pulis na bumaba mula sa mga sasakyan, ngunit pilit siyang ngumiti. Lumapit si Ramon. Ipinakita ang opisyal na search warrant. Ginang Isabel, ito po ay search warrant mula sa piskal. Hahaluhugin po namin ang bahay at lahat nga gusali sa loop ang inyong property. Namutla ang mukha ni Isabel kahit napilit niyang pinanatili ang kalmadong kilos. Sige po, nga pulis. Bukas ang bahay ko. Wala akong itinatago. Ang kanyang nga salita ay tunok pala kaibigan. Ngunit nabasa ni Ramon sa kanyang nga mata ang isang bagay na mas malalim. Isang pagkabalisa na nakatago sa likod ng manipis na ngiti. Nagsimula ang paghaluhok sa sala, papunta sa amga silid tulugan, kusina, hanggang sa bodega. Lahat ay mukhang maayos, halos sobrang ayos. Nagsulat ang team, kumuha ang litrato, ngunit walang nakitang kahina-hinala. Hanggang sa makarating sila sa hardin sa likod. Sa kanto ang lupa, may isang madilim na bodega na may malaking bakal na pinto na nakalok. Lumingon si Ramon kay Isabel. Pakibuksan po ang pinto ang bodegang ito. Sandaling nagatubili ang babay bago inabot ang susimula sa bulsang kanyang palda. Bodega lang po iyan nga pakain nga manok. Walang espesyal doon. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa dati. Nang mag-ingay ang bakal na pinto, isang mahalumikmik na hangin na may kasamang masangsang na amoy ang agat na lumabas. Ang saik ay mukhang basa na parang binuhusan ang tubig. Agad na kumilos ang forensics team. Nagsuot sila ang guantes, maskara at binuksan ang uflight. Ang lilang ilaw ay dahan-dahang gumapang sa mga pader at sahig. Lumitaw ang gamalabong mansa, manipis na linya at nga tilamsik sa kanto ang pader, maging sa kisame malapit sa isang malaking makinang panggiling na nakatayo sa gitna ng silid. Teniente, may mga bakas ang gefluorescent sa maraming lugar. Posibleng nga man sa ang biological fluid. Ulat nga isang teknisyan. Lumapit si Ramon upang tingnan. Kumuhang sample, kuhanan ang malinaw na litrato. Ang makinang iyan ay mukhang sobrang linis para sa isang kagamitan na madalas gamitin. Maingat na tinanggal ang team ang nga panloop na bahagi. Mula sa maliliit na siwang na mahirap maabot, nakahanap sila ang nga madilim at malakit na mansa. Isang cotton swab ang ipinahid at inilagay sa isang evidence tube. Hindi lang iyon. Binuksan niyan 2 pang pulis ang drainage pipe sa likod ang makina. Isang mabahong amoy na may kasamang amoy ngayon na bubulok ang lumabas. Mula sa bakal na salaan ning tubo, nakahanap sila ng ilang hiblang itim na buhok. Ang pagkakatuklas na iyon ay nakpatahimik sa buong silid. Alam ang lahat na ang maliit na bagay na iyon ay maaring maging susi. Huminga ng malalim si Ramon at sinabi ng may diin, sapat na. Malinaw na ang ebidensya. Ay kordon ang bodegang ito. Si Isabel ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay ganap ng maputla.
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na bag na dala niya. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Sinubukan niyang magsalita. Iyan ay mga tira-tirang pagkain lang na napanis. Huwag po kayong makamaling akala. Matagal siyang tinitigan ni Ramon at sinabi ng patag. Ang paliwanag niyo po ay sa istasyon na ninyo ibigay. Ngayong gabi, sasama kayo sa amin. Dalawang babaeng pulis ang lumapit upang samahan si Isabel. Lumakat siya ng walang lakas, walang pagtutol, na tila ang maskarang ng katahimikan na suot niya ay gumuho kasabay ang pagbukas ng pintong bodega. Sa labas ng bahay, nagsimulang maktipon ang mga residente, nagpubulungan. Nakita nila si Isabel na isinakay sa sasakyan ng pulis. May mga umiling, may mga bumulong. Sa wakas nabuksan na ang sikreto. Tumayo si Ramon sa ilalim ng ambon. Nakatingin sa malaking bahay na ngayon ay napapalibutan ng dilaw na police tape. Sa kanyang puso, alam niyang ang paghahaluhog na ito ay simula pa lamang. Nakolekta na ang ebidensya. Ngunit ang kumpletong sagot kung ano talaga ang nangyari kay Marcho ay nahihintay pa ring mabunyak. Kinuyom niya ang kanyang kamao, tinitiyak sa sarili. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Bulong niya. Noong gabing iyon, ang silid imbestigahan ng pulisya ng Rosario ay malamig at tahimik. Ang puting ilaw sa kisame ay tumatama sa kahoy na mesa na nahihiwalay sa imbestigador at kay Isabel. Nakaupo siya na may kalmadong kilos, suot ang isang simpleng kulay abong damit na ibinigay ng pulis. Kahit maputla ang kanyang mukha, ang kanyang nga mata ay matalas pa rin. Na tila hinahamon ang sinumang sumusubok na ibunyak ang kanyang sikreto. Sa tapat niya, si Teniente Ramon de la Cruz ay binuksan ang isang makapal na folder na puno mga larawan at tala. Dalawa pang investigador ang nakaupo sa makabilang gilid, handang itala ang bawat salita. Nagsimula si Ramon sa isang malalim ngunit mabigat na boses. Ginang Isabel, sinuri na namin ang bodega sa likod ng inyong bahay. Mayroong ilang mairregularidad. Basa ang sahig, may mga malabong mansa sa pader at may mga hibla ang buhok sa drainage pipe. Ano po ang may papaliwanag ninyo rito? Umayos ang upo si Isabel. Ang kanyang boses ay malambing, halos parang isang guro na mahinahong nagpapaalala sa isang estudyante. Ang bodegang iyan ay madalas kong linisin, ayaw kong makita ang dumi na naipon. Tungkol sa buhok, maring sa mga trabahador iyon. Normal lang po iyon. Pinagmasdan ni Ramon ang kanyang ekspresyon, walang pagbabago. Nagpatuloy siya. Ngunit ayon sa testimonya ng saksi, laging nakalok ang bodega pagkatapos ang trabaho. Pero noong gabing nawala si Marcho, nandun kayo hanggang gabi. Bakit po? Sandaling natahimik si Isabel, pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Hindi po ako makatulog, kaya inayos ko ang bodega. Mali po ba na gustong may-aring bahay na magtrabaho sa gabi? Ang sagot na iyon ay tila plansado, na parang inihanda. Binuksan ni Ramon ang larawan mula sa forensics team. Ito po ang mansang nakitang ngeming team. Ang paunang pagsusuri ay nakpapakita ng isang partikular na pattern ng tilamsik, katangian ng biological fluid. Mahirap pong paniwalaan na ito ay mansa lamang ng panlinis. Sinulyapan ni Isabel ang larawan at nakibit balikat. Hindi po ako nakakaintindi ang siyensya sa laboratorio. Ang sigurado ko po, panlinis lang ang ginamit ko. Kung iba ang interpretasyon ng team ninyo, baka epekto iyon ang kemikal. Ang batang investigador sa tabi ni Ramon ay nagsimulang mawalan ng pasensya. Ginang, pinag-usapan natin ang isang batang nawawala. Kayo po ang kanyang madrasta. Hindi po ba dapat kayo ang pinaka-nakaalala? Lumingon si Isabel sa kanya. Ang kanyang ngiti ay manipis ngunit matigas. Nag-aalala rin po ako, pero hindi lahat ay nagpapakitang kalungkutan sa parehong paraan. Pinili kong maging kalmado, hindi ibig sabihin na wala akong pakialam. Sumanya si Ramon sa kanyang kasamahan na manahimik. Mas malapit niyang tinitigan si Isabel. Kung ganun, pag-usapan natin ang relasyon ninyo ni Marcho. Maraming saksi ang nagsabi na hindi maganda ang inyong relasyon. Gustong mag-aral ni Marcho sa ibang bansa pero tumutol kayo. Nag-away kayo nung gabi bago siya mawala. Tama po ba? Sa pagkakataong ito, mas mahaba ang katahimikan bago sumagot si Isabel. Ang kanyang kamay ay kinukuyom ang laylayan ng kanyang damit kahit na ang kanyang mukha ay pilit na pinapanatiling kalmado.
Matigas po ang ulo niya. Humihingi siya nga bagay na sa tingin ko ay sobra na. Gusto ko lang siyang mag-aral ng mabuti dito. Hindi po iyon malaking away. Pinaksabihan ko lang siya. Nahuli ni Ramon ang maliit na detalye na iyon. Ang hindi kontroladong paggalong kamay. Alam niyang nagsisimula ng makaroon ang lamat ang matibay na depensa. Binago niya ang kanyang diskarte. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Mahirap po talagang magpalaki ang teenager, lalo na kung hindi tunay na anak. Pero sa totoo lang, marami ang nagsasabi na sobrang higpit ninyo kay Marcho. Nararamdaman niya na parang nakakulong ang kanyang buhay. Alam niyo po ba ito? Ang tingin ni Isabel ay naging matalas. May kislap ang galit na mabilis niyang itinago. Opinyon po iyan mga tagalabas. Ginagawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama. Muling tumahimik ang silit. Ang orasan sa dingding ay tumiktak. Pinupuno ang nakakabinging katahimikan. Sumandal si Ramon sa upuan, isinara ang folder at nagpasyang huminto muna. Alam niyang kung walang opisyal na resulta mula sa laboratorio, walang saysay na pilitin si Isabel. Sige po, Ginang Isabel. Naitala na ang inyong testimonya. Pero huwag ninyong kalimutan hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Makikita pa tayo. Tumango ng maikli si Isabel. Dalawang babaeng pulis ang pumasok upang ilabas siya sa silid imbestigahan. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang mukha ay malamig pa rin. Ngunit napansin ni Ramon na ang kanyang mamata ay hindi na kasing kalmado tulad ang dati. Mayroong pagkabalisa na nakatago. Kahit napilit niyang itinatago. Pagkatapos may sara ang pinto. Sinabi ang batang investigador na nakpakita ang emosyon, Tenyente, napakatuso po ang babaeng iyon. Lahat ang sagot niya, parang inihanda na. Tiningnan ni Ramon ang kahoy na mesa. Ang kanyang nga daliri ay marahang tumatapik. Matalino siya sa pagkontrol sa sarili. Pero walang kasinunggalingan na magtatagal. Hintayin natin ang resulta mula sa lab. Iyon ang magiging martilyo na sisira sa kanyang depensa. Habang lumalalim ang gabi, lumabas si Ramon sa silid imbestigahan na may isip na punong nga estratehiya. Hindi na siya tumingala sa langit tulad nga manakaraang gabi, kundi dumiretso sa silid na team. Doon, ang malaking whiteboard na puno ang larawan at tala ay nahihinte. Tiningnan niya ang mukha ni Marcho na nakadikit sa gitna ang pisara at bumulong sa kanyang isip. Magtiis ka lang, Marcho. Malapit nang lumabas ang katotohanan. 2 araw pagkatapos ang paghahaluhok, isang makapal na sobre na may pulang selyo ang dumating sa mesa ni Teniente Ramon de la Cruz. Sa labas ay nakasulat, resultang ng pagsusuri mula sa crime laboratory. Maingat niya itong binuksan at sinuri ang na dokumento bawat pahina. Ang ebidensyang kanilang nakolekta ay nagsasalita na ngayon ng malinaw. Ang gaman sa sapaderng bodega ay dugong tao at ang DNA ay tumukmas sa DNA ni Marcho Santos. Ang hiblang buhok na natakpuan sa drainage pipe ay tumukma rin sa sample ang buhok ni Marcho na kinuha mula sa kanyang suklay sa kwarto. Lahat ng punto ay nag-ugnay sa isang konklusyon, si Marcho ay hindi lumayas ng bahay, siya ay sinaktan doon. Isinara ni Ramon ang folder, huminga ng malalim. Alam niyang ito na ang huling sandata na sisira sa depensa ni Isabel. Noong hapong iyon, nagtipon ang pangkat nga investigasyon sa harap nga whiteboard. Idinikit ni Ramon ang larawan nga ebidensya at ang buot nga resulta mula sa laboratorio. Makasama, ito na ang sagot. Ngayong gabi, imbestigahan natin ulit si Isabel. Sa pagkakataong ito, wala na siyang lusot. Tumango ang lahat, ang kanilang nga mukha ay tensyonado. Dumating ang gabi. Si Isabel ay dinala muli sa silid imbestigahan. Sinubukan niyang maging kalmado kahit na ang namamagang nga mata ay nagsasabing hindi siya nakatulog ng ilang gabi. Hindi na nahintay si Ramon. Binuksan niya ang folder niya resulta mula sa lab at inilipat ito patungo kay Isabel. Ginang Isabel, ang nga mansa sa bodega ay hindi panlinis. Dugo po iyon ngitaw. Ang DNA ay tukma sa DNA ni Marcho. Ang buhok sa drainage pipe ay kay Marcho rin. Paki-explain po. Matagal na tinitigan ni Isabel ang nga dokumento pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Maaring makamali ang resulta ang lab. Maaring nakapalit ang nga sample. May karapatan akong humiling ang re-examination. Lumapit si Ramon. Ang kanyang boses ay mababangunit tumatagos. Ginang, hindi po ito isang simpleng pagsusuri.
Ang crime laboratory ay hindi nakpapalit nga sample. Pinal na po ang resulta na ito. At alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Si Marcho ay hindi basta nawala. Nasaktan siya sa loob ng inyong bahay. Bumuntong hininga si Isabel, sinusubukang humanap ang butas. Kahit may dugo, maring nasugatan lang siya ng bahagya. Madalas na clumsy ang batang iyon. Ang buhok, baka nalaglag lang nung naglalaro siya malapit sa bodega. Tinitigan siya ni Ramon ng matalas. Kung nasugatan lang ng bahagya, bakit tumalsik ang dugo hanggang sa kisame? Ang ganyang pattern ng tilamsik ay mangyayari lamang kung mayroong malakas na impact. Hindi simpleng galos lang. At ang buhok na natakpuan ay hindi lang isang hibla, kundi kasama ang maliliit na tissue na nakadikit sa salaan ng makina. Sasabihin niyo rin bang nakataon lang iyon na tahimik ang silid? Kumalo ang ngalabi ni Isabel ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi na punong kumpiyansa. Bahagyang lumuwak si Ramon, ang kanyang tono ay naging mas kalmado. Ginang Isabel, hindi ko kailangan ng isang kwento. Ang pag-amin ay hindi na may babalik si Marcho. Ngunit ito ay pagbibigay ang hustisya sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa inyong konsensya. Yumuko si Isabel pagkatapos ay tumingala muli na may paus na boses. Hindi ako magsasalita kung wala ang abogado ko. Gusto kong narito si Abogado Diaz. Dahan-dahang tumango si Ramon. Sige po, may karapatan kayong magkaroon abogado. Pero huwag ninyong kalimutan, ang ebidensyang ito ay hindi na mabubura. Natapos ang investigasyon noong gabing iyon. Hindi pa rin umamin si Isabel. Ngunit halata na ang lamat sa kanyang depensa. Ang kanyang tingin ay laging umiiwas kapag ipinapakita ang larawan ni Marcho. Ang kanyang ngalabi ay nanginginig sa tuwing binabanggit ni Ramon ang salitang dugo. Nang ilabas si Isabel, hindi na nakisip mag-isa si Ramon. Agad siyang pumunta sa kanyang team. Bukas, pipilitin natin siya ulit. May lamat na ang kanyang depensa. Isang tulak na lang at guguho na ang lahat. Tumango ang lahat ngang investigador. Alam nilang malapit na ang oras ng pag-amin. Kinabukasan nga umaga sa silid imbestigahan. Ang larawan mula sa forensic evidence ay nakadikit pa rin sa pisara. Ngayon, may detalyadong paliwanag na tungkol sa pattern ng tilamsik ng dugo. Si Teniente Ramon ay nakaupo na may kalmadong kilos. Ang kanyang matalas na tingin ay nakatutok sa bakanteng upuan sa tapat niya. Alam niyang maaring ito na ang araw ng pagbabago. Pasado 9:00 bumukas ang pinto. 2 pulis ang nakpasok kay Isabel. Lumakat siya ng walang lakas. Gusot ang buhok. Maputla ang mukha. Ang maitim na bilok sa ilalim ang kanyang mata ay malinaw na nakpapahiwatig na hindi siya nakatulog ang ilang gabi. Dahan-dahan siyang umupo. Pinaksalikop ang kanyang madaliri sa kandungan. Na tila naghahanap ng mahahawakan. Hindi nagsimula si Ramon sa isang matigas na tono. Pinili niya ang katahimikan. 5 segundo. 10 segundo. Tanging ang tunog na orasan sa dingding ang maririnig. Ang katahimikang iyon ay nakakabingi, na parang isang mabigat na pasanin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Ginang Isabel, lahat ng posibilidad ay sarado na. Ang DA, ang dugo, ang buhok, ang pattern ng tilamsik. Lahat ay nakatali sa isang katotohanan. Ang natitira na lang ay isang tanong. Ano ba talaga ang nangyari nung gabing iyon? Yumuko si Isabel, ang kanyang daliri ay gumuguhit sa mesa. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos ay isang paus na boses ang lumabas. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Biglang tumahimik ang silid. Nakatinginan ang investigador ngunit naghintay pa rin. Bahagyang lumapit si Ramon. Binibigyan ng pagkakataon si Isabel na maramdaman na may nakikinig. Bumuntong hininga ng malalim si Isabel. Noong gabing iyon, nagawe kami ulit. Sinabi niyang gusto niyang mag-aral sa ibang bansa. Nagalit ako. Naramdaman ko na naghahanap lang siya ang dahilan para umalis ang bahay para layuan ako. Masakit ang gasalita niya. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang manirahan sa kalye kaysa makasama ako. Namula ang kanyang mata. Naramdaman kong ininsulto ako, ikinumpara sa yumaong ina niya. Hindi ko na kontrol ang sarili ko. Sinampal ko siya. Natumba siya, tumama ang ulo sa mesa, dumugo. Nataranta ako. Akala ko, nahimatay lang siya. Pero hindi na siya nagising. Naputol ang boses ni Isabel. Kinuyom niya ang manggas ang kanyang damit.
Ang kanyang katawan ay nanigas, isang pataang luha ang tumulo sa mesa. Natakot ako, sobrang takot. Naisip ko ang kulungan, ang nga taong husga sa akin. Naramdaman ko na masisira ang buhay ko. Gusto ko lang mabuhay. Huminto sandali si Ramon, hinaya ang humina ang kanyang pahikbi bago nagsalita ng malumanay ngunit may diin. Ginang Isabel, naintindihan ang pagkatakot. Pero ang hindi maintindihan ay kung bakit kayo naglinis ang bodega, nagtago ang nga bakas. Hindi iyon pagkatakot, iyon ay isang sadyang desisyon. Bakit ninyo pinili ang daan na iyon? Tumingin si Isabel sa dingding, ang kanyang nga mata ay blanco, ang kanyang boses ay mahina. Dahil alam ko na kapag naging 18 si Marcho, lahat ay mapupunta sa kanya. Wala nang matitira sa akin. At nung sinabi niyang kinamumuhian niya ako, naramdaman ko na tapos na ang buhay ko. Gusto ko lang panatilhin kung anong mayroon ako. Mabilis na nagsulat ang nga investigador. Ang nga salitang iyon, kahit hindi lahat, ay isang mahalagang pag-amin. Inamin ni Isabel ang tungkol sa pag-awe, ang pagsampal, at ang takot na mawala ang ari-arian. Idiniin ni Ramon ang kanyang boses. Ginang, ang pag-iral ay hindi nanganghulugan ang pagsira sa buhay ang iba. Si Marcho ay isang batang dapat ninyong inalagaan. Hindi ninyo maaring putulin ang katotohanan. Sa madaling panahon, lahat ay lalabas. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha ang dalawang kamay. Ang kanyang pag-iyak ngayon ay walang tunok. Tanging ang nanginginig na mabalikat, hindi na siya sumagot pa. Ang investigasyon ay tumagal nga halos 2 oras. Sa tuwing babanggitin ni Ramon ang bodega o ang makina, tumatanggi si Isabel na magsalita. Hindi ko na kayang alalahanin iyon, paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit ang kilos na iyon ay lalo pang nakpatibay sa paniniwala na itinatago niya ang pinakamadilim na detalye. Sa huli, dahan-dahang isinara ni Ramon ang folder. Hindi na niya sinabi ang sapat na muna para sa araw na ito tulad ang dati. Lumingon siya sa kanyang team at sinabi ng may utos, bukas, dadalhin natin ang saksing trabahador para marinig ni Isabel ang boses ng taong nakakita mismo. May lamat na ang kanyang depensa. Isang tulak na lang. Hindi na niya kakayanin. Inilabas si Isabel sa silid ng hindi lumilingon. Tiningnan nga investigador si Ramon na may bagong sigla. Alam nilang isang hakbang na lang ang layo ng katotohanan. Dumating na ang araw na hinihintay. Ayon sa plano, dinalang ang pangkat ng investigasyon ang saksi, si Mang Tomas, isang matandang trabahador ng Pambyang Santos. Nakaupo siya ilang metro lang ang layo mula kay Isabel. Nang magtama ang nga mata ni Isabel at ni Mang Tomas, mabilis siyang yumuko, namumutla. Sinimulan ni Ramon ang pagtatanong sa mabigat na boses. Ginang Isabel, kahapon inamin ninyo na sinampal ninyo si Marcho. Pero higit pa rin ang nakita ni Mang Tomas. Noong gabing iyon, halos hating gabi, nasa loop kayo ang bodega, binuksan ang makina, suot ang kapote, naglilinis nga isang bagay. Ano po ang may papaliwanag ninyo rito? Mukhang hindi mapakali si Isabel, mabilis ang kanyang pahinga. Umiling siya, ngunit pinilit siya ni Ramon. Malinaw ang forensic evidence, narito na ang saksi. Walang ibang paraan kundi sabihin ang katotohanan. Namayani ang katahimikan. Tiningnan ni Mang Tomas si Isabel na may dismaya sa mga mata, tulad ng isang amang nakatingin sa isang anak na naligaw ang landas. Sa huli, pumikit si Isabel at isang paos na boses ang lumabas. Noong gabing iyon, pagkatapos kong sampalin si Marcho, natumba siya, tumama ang ulo. Sinubukan ko siyang gisingin, pero hindi na siya gumalaw. Nanlalamig na siya. Alam kong patay na siya. Huminto siya sandali. Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan at nakpatuloy. Natakot ako. Naisip ko ang kulungan, ang lahat ng taong huhusga sa akin. Naramdaman kong masisira ang buhay ko. Kaya kinalatkat ko ang katawan niya papunta sa bodega. Sa isip ko, isa lang ang tumatakbo. Kung walang bakas, walang makakapagpatunay. Ang kanyang ngaluha ay dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, walang hikbi, tanging isang pigil na paus na tinik. Binuksan ko ang makina doon at sinubukan kong alisin ang lahat ng bakas. Pagkatapos nun, nilinis ko ang silid gamit ang tubig at sabon, pinalitan ang sako ng pakain manok, itinapon ang lahat ng maaring maging ebidensya. Akala ko sa ganung paraan lahat ay mawawala. Pinunasan ni Isabel ang kanyang mukha ang dalawang kamay.
Nakamali ako. Lahat ay dahil sa takot na mawala ang lahat. Takot na mawala ang bahay, ang negosyo, at ang pangalan. Sa tuwing nakikita ko si Marcho, nararamdaman ko na siya ay isang banta na magpapalaya sa akin. Noong gabing iyon, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Ginang Isabel, lumapit si Ramon. Ang kanyang boses ay matalas ngunit kontrolado. Hindi lamang ito pagkatakot. Hindi ninyo lang siya sinampal. Nakplano kayo pagkatapos. Naglinis, naktago. Gumawa ang kwento na lumaya si Marcho. Hindi iyon isang biglang kilos. Iyon ay isang sadyang desisyon. Matagal na natahimik si Isabel. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Opo, inaamin ko. Pinili ko ang daan na iyon. At ngayon, huli na ang lahat. Natahimik ang silid. Mabilis na itinala nga investigador ang bawat salita. Yumuko si Mang Tomas, malungkot ang mukha, bumuntong hininga ng malalim si Ramon at sumanyas. Alam lahat na ang pag-amin na ito ang huling piraso ng mahabang misteryo. Ang forensic evidence, ang saksi at ngayon ang pag-amin, kumpleto na ang lahat. Tumayo si Isabel nang walang lakas nang ilabas siya sa silid. Hindi na siya lumaban o tumanggi. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang nga mata ay blanko, nakatingin sa saik na tila wala ng kahulugan ang mundo sa paligid niya. Tumayo si Ramon at tiningnan ang kanyang team. Mga kasama, hindi pa tapos ang ating trabaho. Bubuin natin ang kaso. Idudulok ang lahat ng ebidensya sa korte. Hayaan nating ang batas ang humusga. Ang mahalaga, nailabas na ang katotohanan. Tumango ang investigador. Kahit mabigat ang kanilang puso matapos marinig ang pag-amin, alam nilang mayroon ng matatak na paninindigan ang hustisya. Ilang buwan matapos ang ganap na pag-amin ni Isabel, ang kaso ay umabot na sa korte. Ang courtroom ng Regional Trial Court ng Batangas ay puno ng nga tao, nga mamahayak at nakamag-anak ng biktima. Lahat ay gustong marinig ang pagtatapos ng madilim na trahedya na bumalot sa bayan ng Rosario sa loob ng maraming buwan. Si Isabel ay dinala sa loop, suot ang unipormang bilanggo. Ang kanyang mukha ay malayo sa imahe ng dating kilalang ginang malaking bahay. Ngayon, mukha siyang pagod. Ang kanyang nga mata ay blanco, ang kanyang paglakad ay mabagal. Walang ngiti, walang luha, tanging katahimikan na tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Binuksan ng hukom ang paglilitis sa isang mabigat na boses. Iprinisenta ang piskal ang pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa pag-away, ang forensic evidence, ang testimonya ng trabahador, hanggang sa pag-amin mismo ni Isabel. Lahat ay iniharap ng sunod-sunod at hindi may kakaila. Si Isabel ay nakaupo at nakikinig ng walang gaanong reaksyon. Minsan, yumuyuko siya. Minsan, namumula ang kanyang mata, ngunit hindi na siya tumanggi. Nang bigyan ng pagkakataon ang hukom na magsalita, sinabi lamang niya sa mahinang boses, "Nagsisisi po ako." Ngunit ang aking pagsisisi ay hindi na may babalik si Marcho. Pagkatapos ng ilang paglilitis, ibinaba na ang hatol. Ang hukom sa isang mabigat na boses ay nakpahayak na si Isabel ay nakasala sa salang murder na may kasamang pagtatangkang sirain ng ebidensya. Isang sentensya nga habang buhay na pagkabilanggo ang ipinataw. Natahimik ang courtroom. Walang sigawan, walang palakpakan, tanging nga buntong hininga mula sa mga manonut sa upuan Emega Dumalo. Sina Lolo Ben at Lola Elena ay magkahawak kamay. Ang kanilang nga mukha ay puno nga luha. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil ang sugat nga pagkawala ang kanilang minamahal na apo ay hindi na mahihilom. Ngunit sa wakas, lumabas na ang katotohanan at nakamit nga kanilang apo ang hustisya. Pagkatapos ang paglilitis, sinabi ni Lolo Bensam nga mamahayak sa paos na boses, "Matanda na kami. Isa lang ang gusto namin. Sana wala ng pamiyang dumanas ang ganitong kapalaran. Huwag niting hayaan na ang yaman ay magpapadilim sa puso ng tao." Ang pangungusap na iyon ay tumatak sa puso ng nga naroron. Dahil sa likod ng kasong ito, nakita nga lipunan kung gaano karupok ang tao kapag nasakop ng takot at kasakiman. Isang babaeng sa simula ay mukhang mabait ay maring maging malupit dahil lamang sa ayaw niyang mawala ang yaman at posisyon para kay Teniente Ramon at sa kanyang team. Ang kasong ito ay nag-iwan ng isang malaking aral. Gaano man katalino ang isang salarin sa pagtatago,
Ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas, maging sa pamamagitan ng maliliit na ebidensya, isang saksi, o isang pagamin na sa huli ay gumuho dahil sa bigat ng konsensya. Ilang linggo pagkatapos ang hatol, ipinagbili ang malaking bahay ng pamilyang Santos. Pinili ni na Lolo Ben at Lola Elena na mamuhay ng simple sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan. Isang bahagi ng prang pinagbentahan ay ibinigay nila sa isang ampunan bilang alaala sa kanilang apo na hindi na nagkaroon ng pagkakataong tuparin ang kanyang mga pangarap. Ang kwento ni Isabel at Marcho ay naging isang madilim na aral para sa mga taga Rosario. Isang kwento kung paano maaring dalhin ng kasakiman at takot ang isang tao sa isang landas na hindi inaasahan. Mula sa kwentong ito, nag-iwan itong isang malalim na mensahe. Ang yaman ay maaring mawala, ngunit ang pag-ibig at katapatan ang tunay na mana na hindi kailanman maglalaho. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasakiman at takot sa pagkawala ay maaring mag-alis ng katinuan nga isang tao hanggang sa punto na kaya niyang saktan ang taong dapat niyang protektahan sa buhay. Ang ari-arian at pera ay maaring magbigay ng kaginhawahan, ngunit hindi nito mapapalitan ang kapayapaan ng isip. Ang galit at inggit ay sisira lamang sa sarili, habang ang pag-ibig at katapatan ang tunay na mananatili sa alaala magpakailanman. Kung mayroon tayong anak o apo, pakinggan natin sila ng higit pa, bigyan silang pansin dahil minsan ang maliit na atensyon ay maaring magligtas ng kanilang kinabukasan. At kung may problema sa pamilya, matuto tayong lutasin ito ng may pasensya at karunungan, hindi sa pamamagitan ng emosyon na maaring humantong sa pagsisisi. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito, mas mapahalagahan nating lahat ang ating pamilya, alagaan ang ating na relasyon ng may tapat na puso, at gamitin ang paghihirap ng iba bilang isang mahalagang aral. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento, pindutin ang like button, at mag-subscribe sa channel na ito pang makasama-sama tayo sa iba pang kwento sa hinaharap.